Praise the Lord. Magandang hapon po sa ating lahat. Binabati ko po ako noon nating buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat at tayo blessed kabagay sa atin na tayo po ay nakapunta ng maayos at may malusog na pangatawan. Una, napasalamat ko po sa ating Diyos na buhay na ako po ay nakagraduate na. Hindi na nakagraduate na may may honors pa. Lahat ng iyan po ay para po sa ating dakilang Diyos sa pagluwalhati ng kanyang pangalan at sa paggabay sa lahat ng paggabay hapon. Ang paggabay, ginawa akong ginabuhi for almost 4 years kapag eskwela, adaan, paningkamot, paniguro, padadlaw, survive ng college. So, salamat ang dito nga adaan ang provisions, ang blessings, spiritual, material, physical na pagpapalang aging ngayon pinagkakalood niya akon. Kaduha ko, pero salamat niya Panginoon, akong family, at nila mag-support, bisan ginaaro or gin-share era, kung ano man ang problema sa kailangan, at nila mag-support, nga nagpapasalamat kita Panginoon nga gitatagan kayo pero yung kusog, yung kaarang na maghataghin advice akon, pag-eskwela, kung ako man nakamay dahil talagot tigay yung problema. Di naman siguro nga dadako kay nataan yung problema ginatagan Ginoo hapon, marami nga kaya naton and buhay kita niya. Ngan katulong ako salamat ko ikaw, ako salamat tayo Brother Justin, DCF family. Salamat iyo pa-surprise ang ginamit ng Ginoo. Sana i-bless siya makadamot na beses nga blessings. Di ko ito in-expect nga it's a surprise kay di ba mga kuan ang karag nga kuan. So, naan na to picture lang ko no tapos may pero salamat ang Ginoo nga ada niya paghatagin kalipay. Bukan feel ko na ito mga emotional na kapiyakan ito nga pipigyan ko lang kayo may nakapuspos. May nakabless si Diyos lalo na ng Spirit ko ay lumod na. Walitaw, salamat ang Ginoo iyo DCF family, ano yung pag-support anak ko, diri man bukos nga college journey na ako pero ano yung pag-support. Salamat ang Ginoo nga anak mo, kita nga sa family nagbubugbigay na ako ito nga ako hindi ko pasalamat sa Ginoo nga may kita ako galili nga sana talang pakitang kusog pagpalain pakitang Ginoo nga yan na itaon natin at paligid pinagpala kitang duro salamat sa Ginoo nga bless kita katanan nga itong bubuhat para naiyak ng para iyakusa ng lahat ng kapagkaan at kapasalamat para po sa kanya. Salamat na natin buhay nga Diyos sa niyang mga pasalamat itong G. So, isa rin pa, pag natapos ang college ko na okay na, pero di pa ulo kay mag-review ka pa, tapos katrabaho ka na liwat. So, pero ganun pa man, ano pa man nga sitwasyon atong kinabuhi, may kita Ginoo nga nagbabantay, nagkikita. Kung kita matawag na iya, andang hiya pagpamatingan, mahatag iya, itong iya, atong ba kinanglanon makabuktan ko. So, hindi na pa makabuktan ko, ito nagbavolunteer. Next time na ito.
kay nagulog-hagan nga tanan nga anatong pag-diet na natong buhay nga Diyos. Dako nga pasalamat nga kita. Nagkakaurusa para pagdayaw nga mamati ang pulo na natin. Didahang ano ko pa, last first week ang klase baga nagkamayagat ako okay na kumbaga feedback kita ng teacher ni Simon. So kasama ko lang niya message ako sa niya. Salamat sa Diyos, pinamatian niya akong mga pag-ampo. Sana tuloy-tuloy na ini. Sana may dagad ng positive na impact kay iyan akong mga bitubuhan. Honestly, I am so much happy. Kapira ka tuig na adhiya ang akong klase, naging komportable niya ako. So it means, finally, nabatian na gihapon yung teacher niya boses. Tapos rin niya katulog na nasusugo na niya ang hinay lang mga little things like ilang hinay, di po pala good thing ako kay nag-mention ako iya nga teacher, pwede mo man niya susugoon kumbaga kung gusto mo niya pa ipalabay yung mga little things, simple things niya. Ako man ate hiya din susugot. Di ko lagi luluro kaya parang hindi rin nasugot. Nga, mas naging attentive hiya niya na. Kung sa katawag hiya, naging niya nga. So, answered prayers niya ito na ako kasi siling pa man, ako talaga naging struggle niya teacher hiya. Di niya nakapag-basa. So, dako anak ko, kalipay kayo pagkatumiya ako, yung sikreto talaga ako na sa niya. Ting, ito ano ka sa niya. Ako yung doon na kalipay. Kung kaya anak na, nagbasa niya sa inyo. Nasa niya ako, talaga mo sa niya. Oo, kung nagbasa niya sa inyo, teka na, ako talaga yung ginaan ko. Kasi bukos na tulog at tuloy niya ako. Pagkabati ko pala kung niya boses. Siring pa niya tulog. Nakapanumat ako nagka-maestrahan hindi pa tinakbana at yung istorya. So, siling ko nga iya, dako kasi iha ko na naging impact kan Simon Han seeking niya pag-attender ng Sunday school. Kasi, siguro nga iya, feeling niya baga ka kapag-open up na kahiyama. So, praying lang na sana tuloy-tuloy and I can see naman siguro parang komportable na niya dito hindi niya teacher. So, siling pa man dito man sa parents nga nagpo-problema yung duluhan niya bata, sila niya mana inir ko may hirang ate tapos may tapusan na makakag-testify na hinay-hinay na ayaw kita pagpersa kay may ito nila panahon tayo which is praying na maging panahon ninyo ni Simon na makag-open up sa iya school ako na po pati din so slowly ba niya makabati isip pa nga niya buti ay ganda mo na niya boses ating pero at least nabati ang po ang bati ang po kuno tayo na di payo pa yan kuno kagin ang po kuno nito na gino so all glory hanapon na pati ang ginalang po ko ito kasi syempre si Simon diagnosed with anxiety through the autism. So, the mere fact na nag-open up na niya, nag-start na niya pagbasa, na nagiging more attentive sa school, is siguro, slowly hapon nga natatanggalan niya pagiging anxious na ibang tao. So, continuous prayer na ako ito nga, mas maging open pag-isay ng Hebrew. Dapat na akong pasalamat ihapon ng Sunday School na naging marap ako ng way niya
sila. Panahon na ini ni Simon. So, dili tanan imposible basta igampula mag-prayer na kita tuod la kita nga tanan siling pa man may ada panahon siling pa man if the time is right I the Lord will make it happen. God bless. Sa karong grupo Ginoo nalagutik ang mga bagay aton pinapasalamatan. Kaya usay ang Ginoo na Dios niya itong butang ang dili natin napapansin. Muna-muna naton waray parang waray progreso at kinabuhi ang pagpangalaga pero kakalugihon may nagios ang Ginoo. Nagios siya ang mga kinabuhi makabutan kung ano. Paday na kita mag-serve iya faithfully. Isusurprise na lang kitang Ginoo. So salamat tayo niya. Naroon niya medyo kita kantik na paresyo nga sa kantaan na pag ang praise iligtas nagdadayo kita Ginoo maraming liwat mga blessing makakarawat natin. Amen. So yan ang oras makabuktuan na diri paglangan. Bali iandam nato na naton tulugalingon kay kumpleto na ginagamit makabuktuan ko may drums o mga tanan. Biblical ba ini nga kailangan sugad atong papasan kung may kadalila Psalm 150, 1-6 ha Bible naghisgotik na kumpleto nga mga gamit ang ginagamit niya ng pagdayo ng Diyos. Ngayon, kung unang-unang natin yun, masaling dili na kailangan kung hapanahon nagdayo ng Diyos, kumpleto ang mga instruments, dapat hagpupag-insaway ng Diyos. Pero diri God sa Biblia, God inhabits the praise of His people. Nalilipay ang Diyos sa mga pagdayo ngadto iya makabutan. Basa ko na ito bago kita magdayo mga minamahal. Psalm 150 verse 1-6. Kadali na, kadali. Teka daw. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin ninyo siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin ninyo siya dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin ninyo siya ayon sa kanyang madalang pinagdaanan. Purihin ninyo siya ng tunog ng pagkakatrumpet. Purihin ninyo siya ng mga salteryo at alpa sa gawin instruments. Purihin niyo siya ng magdalita, sayaw. Purihin niyo siya ng mga panugtog, ng kawat at ng flauta. Purihin niyo siya ng mga matunog na simbalo. Purihin niyo siya sa pinakamatunog ng mga simbalo. Purihin ang bawat bagay na may hininga ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Amen. Gamit yung mga instruments sa pagdayaw sa Diyos. So yan ang kanda ng tulugaling yung makabutan ko. Psalm 100, make a joyful noise unto the Lord, magkaingay kita para sa Diyos. Yan ang nakulang makabutan ko. Ang ginahagyo, tayo po ay tumayo. At magkaingay po tayo para sa Diyos, hindi para sa tao, kundi para sa ating dakilang Diyos lang. Amen. Hallelujah. Praise, praise, praise. Amen. Welcome everyone. So, ready na ba ang lahat para purihin natin ang Diyos? Hallelujah. So, let's make a joyful noise to the Lord. Let's sing with all our hearts, and we're going to be turning up the praise today. Hallelujah. Let's worship the Lord. Glory Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah.
light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are.
dito? Ano? Hola. Yeah. Right now, we have all heard what's going on in the Middle East. So, siguro some of us are concerned. You know, some have even saying, Antichrist, they're looking out, watching out for the Antichrist. May nadaan na si ring na kuan kuno, Elon Musk. May lagyap na si ring na Donald Trump or Putin. Banging pangani involved Duterte ini. Anyways, I tell you folks, do not be looking out for the Antichrist. Look up to Jesus Christ, for your redemption is near. Ganito rin natin Bible study na. Pero, sige. Kids, you are now dismissed for Sunday school. May kukunto. Day, may kukunto. Sige daw. Nakaon na. Yeah. Mike. Mike? Ha? Ano man? Kaya na lang kuklain. Ano? Ha? Hindi ko makontrol. Siguro kay Harayo. Ha? Ano lagi? Pare na. Pulang pa ako. Very good. Ikaw na lang mag-control dito, Dre. Okay. Siguro kay Kuan, ano yun? Marayo. Kay Kuan. Sige na lang, ikaw na lang mag-control dito, ha? So, anyways, may I ask everybody to rise for our Bible study. Father God, we thank you, Lord, for this time of Bible study. Thank you, Lord, for gathering us here once again. We pray, Lord, that you will prepare our hearts, our minds to receive your word today, O God. So, Father, we ask now to speak through the scriptures. In Jesus' name we pray. Amen. You may all be seated. Amo ni kakong title yan na. Pagsubok at tukso, paano ba harapin? Diba? James 1, 1 to 15. Could you turn? The next one. Okay. Sa sunod pa. There you go. So, mahalaba. Kung nakikita nyo, medyo mahalaba din na. Can I use another one? So, anyways, itong chapter 1, sinulat ito ni James. Ano ito? Tutra mo man. Half-brother ni Jesus Christ. You know, si James, half-brother ni Jesus. At that time, ang Israel was occupied by the Romans and they were suffering and persecuted. They were unhappy, dirira, malipayon. So, bali itong, the book of James was written to the suffering people of Israel. Itong si James, in the beginning of Jesus' ministry, was not involved whatsoever kan Jesus. In fact, iniinsulto pa nga niya si Jesus Christ noon. Sila ng half-brother niya, may nagyakon mo sa pangabugto ni Jesus Christ.
the author of the book of Jude, si Jude. So, duduhan ni Hira. Na kuan bugto ni Jesus Christ. So, itong si James at Jude, they were full brothers. Magsuon ko nila. Si Jesus hapla. Mga anak nila ni Joseph and Mary. Alam niyo ba ito or nagulat lang kayo? You know, some of us probably didn't know this. Kasi this is very sort of controversial. Kasi all we knew all along and what's taught to us, pintutuan kita, wala ibang anak sila Joseph and Mary, kundi si Jesus lang. This is controversial. But if you open your Bible right now sa Matthew 13:55, ada naman, sorry, wala ko papel. Kay impronto lang ni na ako ang pag-prepare ni. So, dili ang Matthew 13:55-56, tinanong siya, di ba anak siya ng karpentero at si Mary ang nanay niya at kapatid naman niya sina James, Joseph, Simon at Judas? Di ba taga dito din ang lahat ng mga kapatid niyang babae? Saan kaya niya natutunan ng lahat ng mga ito? This proves that Jesus had siblings. Okay? Naging issue ini ang Catholic Church. Kasi they claim that Mary was a perpetual virgin. You guys know about the Immaculate Conception? Does it refer to Jesus Christ? No. It refers to Mary. Kay Jesus was conceived through the Holy Spirit. Ang source dapat niya, amo lang yapon. Amo lang gitawag na Immaculate Conception. It's not referring to Jesus Christ, it is referring to Mary. So that means, ang parents ni Mary, ang mulag hap. He went on backwards, conceived by the Holy Spirit. Pero di rito tinuod. Kani special birth ni Jesus Christ was through the Holy Spirit, okay? Implanted through the womb of Mary. Amo ko. Pero ito, maskin alam ni James na half-brother niya si Jesus, never siya nag-name drop. Name drop, yung bang sasabihin mo, uy, bugto ko ito, malakas ako dyan. Di ba? Amo ito, uy, kakilala ko sa gobernador. Ganun yun, name dropping. Name dropping yan sa English. Naging believer in Kwan or follower ni Jesus after na iya resurrection ni Jesus Christ. Naging leader pa nga niya at church sa Jerusalem. So let's now read James 1:1-4. Ikang kita. Para ito sa lahat, you may all read together. Para ito sa lahat ng mga pinili ng Diyos na nasa iba't ibang bansa sa mundo. Kumusta kayo? Galing ang sulat na ito kay James, servant ng Diyos at ng Panginoon natin si Jesus Christ. Mga kapatid, maging masaya kayo kung nakaka-experience kayo ng iba't ibang klaseng pagsubok. Kasi alam nyo na pag tinitest ang faith nyo, magiging matibay kayo. Dapat maging matibay talaga kayo hanggang sa dulo para maging perfect kayo, kompleto at walang kahit anong kulang. Okay? Sabi dito, maging masaya kayo kung nakaka-experience kayo ng iba't ibang klaseng pagsubok. Kaya ba natin yan? You know, mukhang ang bigat, basahin mo pa lang, mukhang makuwi na dayon. Sa English pa, in one word, rejoice. Makaka-rejoice ka na, may sakit ka, may problema ka sa kwarta, di ba? Pero, as we go on with our Bible study, we will learn kung ano talaga ang ibig sabihin ng rejoice. Biblical meaning. Okay? Sabi nito, count it all joy when you fall into various trials. Kita as we grow, you know, among youth, you will experience different kinds of trials. I have had my share, a pastor, irapuan, may mga trials. Diba? Lahat tayo dadaan dyan. So, sino magre-rejoice kung dumadaan ka talaga sa pagsubok sa buhay? May sakit ka, walang pera, iniinsulto ka, tinatamay ka ng mga riko. Diba? That's very common. Tapos, pinatrato kang basura. You know, there's a lot of rich people here in Bulag. And I'm sad because
we could come up with a lot of plans, pera, para matulungan ang mga tao. Pero kanya-kanya eh. Anyway, pero rejoice pa rin. Diba? Para, it does not seem to be practical, in human understanding natin. Ang initial reaction ng mga tao, huwag kang malungkot pag inapi ka. Bumawi ka! Di ba? Bawi ka. Ganun lang. Pero dito, advice ni James, to rejoice. Di ba? Pero actually, ibig sabihin ni James dito, is pag dumadaan ka sa trials, dapat masaya o maupay ka. But no. Kasi, masking dinhi nga Hebrews, Hebrews 12:11, move to it. Ang sabi dyan, ang disiplina ay hindi masaya sa simula, kundi masakit at mahirap. So, kanino ba ito sinulat ni James? Sa mga believers of Jesus Christ sa Jerusalem. Isa na tayo doon, We're now part of the family of God. We're called children of God. Diba? Non-believers, di rin nila masasabtan. Ito na lang nga magsiring ka na mag-rejoice. Di na makukuha yan. Tatawagin pa ka tayo mga ano ka mo? Masakit na nga, may sakit ka nga, rejoice. No, naalala nyo sa Job, ginsignan niya ng asawa niya, "Uy, tamayan na ito ni mo, God. You're suffering a lot." Pero we're told to rejoice, nevertheless. Hirap ka na nga, may sakit ka na, mag-rejoice ka pa. So, mahirap good. Kung may pinagdadaanan ka, maski Christian ka, mukhang mahirap talagang mag-rejoice. Pero may kasabihan sa English, it's not a matter of feelings. Ang hirap lumabas pag walang ngipon. Oh, feelings. Okay? It's a matter of the will. Dali lumabas pag... Okay, ibali na. The next time I'll be up here, I'll have a full seat or a set of tea. Anyway, kung sa Tagalog pa, hindi ito tungkol sa nararamdaman mo, kundi sa pasya mo, decisions mo. Parang puwasa o panata ang dating sa ating mga Kristiyano pag dumadaan tayo sa hirap. Para sa atin, itong mga trials, hindi ito liabilities, okay? But privileges. Para sa mga Kristiyano, hindi ito liability but a privilege. Ultimately helpful, not harmful. Masking gano'ng kabigat ang pinagdadaanan natin, rejoice na gihapon. Example lang dito si Jesus Christ, di ba? Linatigo siya, linagyan ng crown of thorns, pinagsusuntok, ininsulto, and ultimately pinako sa cross. Pero anong sabi sa Hebrews 12? Am I right? Hebrews 12, tiniis niya ang kahihiyan na mapako sa cross. Kasi alam niyang magiging masaya siya sa huli. For the joy that was set before him, he endured the cross, despising the shame. Saan ang joy na ginawa ni Jesus dito? Where? Binubuna nga siya lahat, iniinsulto. Kaya habang nasa Calvary siya, tapos nakapako pa siya sa cross. Tapos, only one of his disciples stayed with him all throughout. That was John. Si John lang, di ba? Ay, pumaripas, nangatakot. Okay? Pero ang kababaihan, ang tuwira. The Sarah Mary, Salome, and some other, ladies. But yet, iba ang joy ni Jesus sa ginawa niya. Despite all the hardships and pain, sabi nga, tiniis niya lahat kasi ultimately, ma-accomplish niya ang mission niya. And he did. What did Jesus accomplish sa cross? Number one, he conquered death. Okay? He gave freedom to us sinners. He gave full access to us, to the Father through him. Remember when that, curtain na it was split in two, meaning the temple is now open to everybody. Di ba?
And that's what Jesus Christ did on the cross, His accomplishment. Yan ang reason kung bakit dinantos ni Jesus ang sufferings niya. Kasi sa huli, magiging masaya siya kasi ma-accomplish niya ang mission niya. Ito nga sila Paul and Silas, if you remember sa Book of Acts. Nakakulong sila sa mainit na dungeon, ha? Walang aircon. Ito, ako, kaunting kuwan lang, tagaktak na pawis ko, reklamo na. I have to stay in my room. Pero ito nga, dito dungeon, sa Acts 16:25 to 26. Nung maghahating gabi na, nagpipray sina Paul at Silas at kumakanta ng mga hymns para sa Diyos. Who can do that? Diba? Determined talaga sila to serve the Lord. Sabi nga sa Philippians 4:4, move doy, lagi kayong maging masaya kasama ang Panginoon. Inulit ko, magsaya kayo. Rejoice lagi. It is being repeated all over. Magsaya pa rin. Okay? So what have we learned so far sa trials or hirap? It atong trials, it makes us stronger. Nagiging stronger kita in every way. Sa verse 3 ng James 1, sabi dyan, kasi alam nyo na pag tinitest ang faith nyo, magiging matibay kayo. Again, only for the Christians. Okay, hindi talaga ito magigets na non-Christians, non-believers, or non-readers of the Word of God. Kita masasabot kita kay as we read along the Bible, you know, na we trace na may mga backgrounds na kita, may mga ideas na kita. Okay. Alam ko, makurigod ikanubuhoy, lalo na kung wala kang pera. Di ba? Let's be practical about things. You know, it's hard. Life is hard. I don't know. Hindi ko alam kung gano'n yung nire-resolve ini. Yung kakurian, you know, hindi ko alam. Kasi, Pastor Osmer, I've seen you struggle with all your kids, but you're still blessed, you know? Having your kids all stars like that. Maybe it's all God's plan all along. Di ba? Kaya, kung mga pinagdadaanan nyo, na nakukuha nyo, ako siguro, kasi I grew up most of my 60 plus years, 40 years dito Amerika, iba compared to you din here. Medyo maupay kinabuhi dito. Maski pa mga pobre dito Amerika, may gagihapon na ginadawat ang gobyerno. Ayuda yan, ayuda. Pero talagang Amerika can give. Dito kay pangpolitika man ang ayuda. People over there, they receive $600 to $1,000 a month. Especially mothers who have children na mga buti pa under 18, covered dyan ng taxes. They receive coupons, vouchers, and everything para pang grocery nila. So that's how it is. I never really experienced hardship na katulad ng pinagdaanan ninyo, Pastor. You know, now being a Christian, ito ang turo sa atin ni Paul. Are you practicing this principle or it just comes naturally iyo? Kay mas makuri pa kamo na pinagdadaanan niyo ito. Sa inyo, yakang-yakan niyo. Di ba? Sa akin siguro kung baliktad ang sitwasyon, patay na ako. Kasi when I left to the States, we were okay. We're not well off. We were okay. Kasi that is, may position siya ba? Pero, tayong mga Pinoy, you know, we're not just known for our hospitality, but we are also known for our resilience. Baliktarin natin sitwasyon, American people, poor people over there, they come over here, patay. But poor people here, they move to the US, buhay na buhay. Kasi marunong mag-diskarte, di ba? Yeah, that's how too much freedom, you know, America. Umaasa na lang masyado. Pero again, nakakapagbigay ang gobyerno kasi America's rich. Dini again, nakakapag ang gobyerno kasi kailangan ng botos nyo. Di ba? Ganun yan. Madami na ako nakita o nabasa na comments ng mga foreigners, you know. Nakikita nila lalo na yung situation sa slum areas dito sa atin. They say, people
hard up here in the Philippines, but yet, comment nila, nagagawa pa rin natin tumawa o mag-smile. We have the attitude, yung kanta, don't worry, be happy. Diba? Tayo nag-a-apply niyan, mga Pinoy. Oh my God, kita. Kayang-kaya. Kaya, itong principle na ito, na to recall for the Filipinos, it comes very naturally. Okay? Though through trials, we become tough. So itong mga naabot na trials sa aton, kinabuhi, it produces endurance. Hindi ko ano bang endurance sa Tagalog? And staying power, endurance. ChatGPT doy. The trials makes us stronger. You know? Not weaker. Kaya whatever comes our way, yakan natin. Oh. Okay, let me repeat that. Trials makes us stronger, not weaker. Okay? Like I told you in my 60 plus years of life, I had my share of trials. I get monotonous by saying this. I was paralyzed, I had Guillain-Barré syndrome, it affected my nervous system. I had a viral infection na nakuha ko din sa Pilipinas nung umuwi ako 1996, 1 in a million thing. Ako pa yun ang 1 sa milyon. Swerte ko naman. Diba? By the way, itong virus is still in me. Dormant, bagang volcano ba? Na one day it will explode. But it's still in me and it's supposed to be affecting my autoimmune system. So makuri ako na madapuan ng very serious illness because it could come back. Yung Guillain-Barré syndrome ko, I was paralyzed, tumasaka na din ko. If it came all the way up here, abigyan. Kasi non-functioning yung mga organs ko. Pero anyway, it's still here, you know. Pero ingat lang. Kaya I avoid as much as possible street foods. Sarap lang sa itong isaw, fishbowl, o di man ako masyadong fishbowl, itong mga barbecue. Diyan ako nadali. Diba? But somehow, I'm still feeling the effects of Guillain-Barré syndrome. May anxiety. Kaunti. You know, kasi lagi, affected ang autoimmune system ko. Makuri ito. Alam niya ng medical ko natin ni Chona. I was a new Christian at that time, 1996. And then God already tested me after a few months. And I failed the test big time. Nasa rin ako, Kristiyano na nga niya ako, Lord, ano ka naging hatag mo man ako ini? You know, why? Kaya naman ako pa magsasuffer. Pero hindi yan ang pinaka-makuri na pinagdaanan ko noon. Ang pinakatindi was the cancer of my wife. Stage 4 cancer tayo. Within 6 months, patay yan. And, didabog. 0. Waray ko ka-kwarta-kwarta. Bank account ko, 0. Negative pangalan. Waray ko trabaho. I didn't have enough to pay my house. Pagkaon, and other things. Waray. 0 talaga. In fact, pagka-0 ko, diri ko nga ni mapalubong ang misis ko kung waray ako makautang ng akong anak ni Christian ng $6,000 para la funeral service. Amod ko, talagang makuri. Hindi ko akalain na I will have to go through that. Pero, hina ko yan. Nalagpasan. Ibig sabihin, ang trials natin, may beginning yan. And it also has an end. Di ba? Okay. But through this all, through it all, itong trials natin, it happens as the Papa, how do you say, isog kita? Or isog? Ha? Ligon? Ligon, Bisaya lang yapon. So in James chapter 5, James 1 chapter 5, it is through trials that we learn great wisdom. Sabi dito dyan, kung meron sa inyong kailangan ng wisdom, humingi ka sa Diyos at makakatanggap ka.
Kasi mapagbigay ang Diyos sa lahat at hindi siya nanunumba. Let's make it simple. Sabi ni Paul dito, kung di mo alam ang gagawin mo, ask the Lord. Ganun lang. You know, when you are going through a trial, your body starts shaking, your knees start shaking, kneel on it. Get down and pray and talk to God. Tell Him about your crime. Humingi kayo ng wisdom sa Diyos. Sa panahon ngayon, sabi nila, need mo ang information fast. Diba? I-google mo lang na andyan yan. Diba? O yung latest, ChatGPT doon. Diba? Amo na ito. Maski bambang nakikita ko, what you doing? Nag-homework ako dito. ChatGPT. Diba? ChatGPT. Pero may problema gihap di by ChatGPT. Do not just rely entirely on it. Lalo na mga biblical stuff. Go back to the Bible itself. You know, compare ninyo. Yes, we can acquire knowledge through Google or ChatGPT, but knowledge, knowledge lang, ang ginagawa natin is wisdom. And that you can only maaaro natin ito na Diyos. Wisdom. Knowledge sa Tagalog is kaalaman. Di ba? Ito, marami ito sa Google ngayon. Damo good. You can learn a lot sa Google. Sa Amerika nga, they say na, dili mo na kailangan mag-college. Mag-Google University ka na lang. I've heard this. You know, dito pa ako, just go to Google University. And it's a fact. Marami ka talaga matutunan sa Google. Be it IT, medical, engineering, cooking, at iba pa. Even training your dogs. Di dala ako nakuha mga tips on how to train my Rottweilers. Or you will know a lot. You know, you will know a lot. Even that smoking is bad for your health. Di ba? Wisdom naman, wisdom is the ability to apply knowledge in a good, thoughtful, and discerning way, especially in real life decision. It is how you use your kaalaman sa tama, sa mabuti, sa maingat at tamang paraan, lalo na yung mga bagay na it will affect real life decisions. So, tayo, we know na ang paninigarilyo is bad. Diba? That is knowledge. Okay? But you decide not to smoke kasi alam mo ang long-term effect niyan sa buhay mo. That is wisdom. Okay? At ang need natin is wisdom. One that comes from the Lord. Okay, now you know the difference between knowledge. You go Google it, ChatGPT it. But wisdom, you can only get that from the Lord. Amen? Kaya kung may issue at may pinagdadaanan ka, ask the Lord for wisdom. You know, Lord, lead me to the right path. Ako, on my daily prayers, talaga, part of it, Lord, bigyan mo pa ako ideas, on how we can move on with our work in the church. I always ask God, and then, maski nasa banyo ako, things pop up. And I make sure I work on it right away. Kasi it's there. Otherwise, if I ignore it, or kung nawawala, ako pa naman na masyadong malilimutin yan. Basta, even madaling araw, if the Lord talks to me, I make sure I write it down on my phone, sa notes. So, show me the will, Lord. Sa inyo mga kabataan, you need wisdom. Ask the Lord to guide you in your path to righteous living. Okay? You remember, damong tentasyon kayong maagian, mga bata, youth. Okay? They always seek God's will before doing anything. Before you make plans, of course. Okay? But submit this plan to God.
Because you may have this plan, but then something happens, at least may backup kayo. There's always God to lead your way. Maybe you are planning for something, and then di rin nyo makuha. Maybe God has other plan for you. And eventually, kung maupay na lawaran yung makuha, kaya it could have been a failure for you. But yet, God lead you to something else far better than your plan. Diba? Kaya kung may ka mo plano, ask for wisdom first. Pray, lay out your plan to God, and ask it in faith. Here we go. Faith. Sa James 1:6. Pero pag humingi ka, huwag kang magduda. Di ba? Maniwala ka at matatanggap mo yun. Kasi ang taong nagdududa, para yung alon sa dagat na dinadala at tinatangay ng hangin. Para yun ni Jana, example ng Jana. Anyway, let's say, si Jana, may exam si Jana, okay? Nag-pray niya and ask God to help her na mapas niya at iya exam. Pero after praying, di pa diya sigurado. Nabaraka pa yan na bagay mahulog yan. Sabi niya na di ako mapasa ini. Kung nabaraka niya na, that is wrong. You lose focus. You lose focus and you doubt. Diba? Kung tunay na nato Hijana, she should trust God. Entrust what she has in mind to God. Lord, mapasagot ako ini. Kaya bubuligan mo ako. Kaya magtutuon ako maupay, then you will have peace of mind. Okay? Dili ka mag-doubt, dili ka dapat mahadlok. Kasi, if you fully trust in Jesus Christ, in God, there will be peace and there will be calm. Okay? Okay, now let's move on to James 1, verse 12 to 15. Sabi dyan, i-bless ng Panginoon yung hindi sumusuko sa time ng pagsubok. Kasi pag nalampasan niya yun, tatanggap siya ng reward, yung buhay na pinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Verse 13, pag may natutuksong gumawa ng masama, huwag niyang sabihin, tinutukso ako ng Diyos. Kasi hindi pwedeng matukso ang Diyos at hindi rin niya tinutukso ang kahit sino. Natutukso ang isang tao pag na-attract at nadadala siya ng sariling pagnanasa. At pag nabuo ang pagnanasa, nanganganak yun ng kasalanan. At pag malaki ng kasalanan, tuloy-tuloy na yun sa kamatayan. So, ang tanong, saan ang gagaling ang temptation? Where does temptation come from? Of course, may role ang devil sa temptation, di ba? May role rin kayo. Need the devil imo cooperation. Nabulong yan. Okay? Kung di rin ka ma-cooperate, then there is no temptation. Okay? Sa verse 14, natutokso ang isang tao pag na-attract at nadadala siya ng sarili niyang pagnanasa. So it starts with the temptation itself. Lahat tayo natitempted. All throughout, we will continue matitingkal kita. Mayroon mga ganun. Sa 1 Corinthians 10:13, it says, yung pagsubok na naranasan nyo, nararanasan din yan ng ibang tao. Pero tapat ang Diyos sa pangako niya at di niya papayagang masubok kayo ng higit pa sa kaya mo. Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas para makayanan ito at ng paraan para malagpasan ito. Well, the good news is that it is not a sin to be tempted. Dirito sala. The sin is not in the bait. It is in the bite. When you bite on it, pinakilos niyo mind nyo and then ginawa niyo yung temptation.
it becomes a sin. Temptation pala, as long as you don't act on it, wala itong sala. Okay? If you see the bait, acknowledge the bait and don't bite. You have not sinned. Okay? Ang kasalanan ay hindi na sa tukso, kundi sa kung bumigay ka sa tukso. Diba? Ako, pag nasa 7-Eleven ako, by the way, I have a sweet teeth or sweet tooth, how do you say it? Kaya naubos sa mga ngipin ko. sa Amerika pala, I really love KitKat. Yan yung KitKat. Kaya pag napapadaan ako sa 7-Eleven, kunuhay, binibilan ko si baby. Pero ako nakakaon. I don't know kung ang devil ba ang nagkukuhan yun sa akin, tagtete, or ako lang talaga yun. You know? Pero I really love KitKat. Weakness ko ito, KitKat. Masarap, parasa. Sweet, di ba? There are times na nasusuppress ko ini yung temptation ko at KitKat. But other times are just, whenever I'm there, 7-Eleven, I grab one. Okay? Otherwise, kung may dako pa ito na kabayo mani, bubutang nida para dire-diretso lang akong lakas. Diba? Diri ko na nakikita. Ito ba pang mga bagay? Diri ko ginbabash ang KitKat. Example lang ini. It's just a sweet temptation ko. And if I'm so weak, I would be double the size I am right now. Maupay na lang. You know, dahil Rochelle, binumbungangaan ako, dako ka na, hindi na magka-shot yung mga kuan. Because, you know, kung ako lang, ay, dali, size 50 na siguro ako yan. I started out size 18 or 19 when I was a teen. Yan na, 40 na. Grabe. KitKat, puro KitKat. Kayo, ano mga temptation niyo? May naging ka mo, mga with regards to food ba? Diba? Even yung mga apostles and disciples, I'm telling you, they were all tempted. Ada ito na Biblia. They were all tempted. In fact, the devil, ang demonyo mismo, tried to, his best to tempt Jesus Christ. Diba? Okay? So, first, there is the temptation. Then sabi dyan sa verse 14, pag nagpadala ka sa iyong pagnanasa, huli kaw. Surigaw nung ba? Huli kaw. Yeah. Huli ka na. Diba? Surigaw na, di ba? Para sa akin, ang great tempter na in one form ay yung mga car salesmen. Okay? Let me tell you this. Kasi, uso yan, in my number of years in America, I must have had 6 cars. You know, some of it I bought from the car dealership itself. First, they will welcome you with a big smile, you know, and greetings. Amo ito nila. Sir, musta kayo, sir? Timplahan ko ka mo ng kape, sir. Pinagpapawisan ka, sir. You know, trapuhan ko pawis mo, sir. Ganun yan. Pag, if they're trying to sell something, you know, pero, what? If you go to a car dealership, you make sure may plano ka na kung kunin mo, di ba? Ako noon, ganun rin. Ganun din ang gusto ko. Bibilin ko lang yung gusto ko. Pero, itong mga car salesman, you know, itigan ka lang, di ba? Alam na parang nasa size up ka nila kung anong weakness mo. Ganun yun. Kaya, maski may tinitingnan ka, medyo kaya ng budget mo, dadalhin ka talaga sa the most expensive car sa showroom nila. Sisiraan pa nila yung gusto mong ayaw itong sir. Bati ang reviews niyan. You know, mahinang pas yan, maliit yan. Sa look mo, makatangkad ka, pogi ka sir. Bili ka, 3.5 million line. You know? Ganun, car salesman, that's how we do it. Di ba? Tapos, resell ba lang yun ang butihan na car sale, mahina yan. Okay? To be fair, maganda talaga. 3.5 million doon na sarap yan. Anong kahasin yan? Damo na itong mga burluloy nila. Tapos sasabihan ka, let's go test drive, sir. Di ba? Mapil niyo yung
ang comfort ng car. Ano yun? Sounds like a temptation, di ba? Ang mga ito. Sir, upo ka, sir, sa driver's seat. You know, feel it. Ano ba yun? Si tatay na Oray ko kung ano. So, naupo ka, nagsisimula ka na magpadala. Ito lang. Sir, sandali lang sir, kunin ko itong yabi. You know, kunin ko yung yabi para matesting natin. Oh boy. Iba ang amoy ng brand new car. Jeep. I'm telling you, once you start earning, of course you will get a car. Ibagod talaga. Mas simutan mo lang ang amoy ng, lalo pag galing factory, you know, galing sa showroom. Ay, yung territory ko, di ba? Linanghap ko talaga ang brand new smell, you know. Pero hindi ako nagpatent dyan. Kasi, I know what I want. Hindi ko na kailangan na i-entertain pa kung anong gusto ko, di ba? Diretso na lang kami. Nag-deposit ako, 50K, and then waited for 1 month. Paid in full, labas. Ayoko na ng kuwan. Ayoko ng mga kung ano-ano pa. Kaya matitentral ka talaga, di ba? Ako pa naman ay ang impulse buyer. You know, kaya now, when I go to the mall, I grab what I want and go back out to the car and leave. Otherwise, if you keep roaming around, damo din ka makikita mo, by the time we step outside, buksan mo yung wallet mo, wala kang laman. Diba? Ganun man yun. Diba? Sir, ito na yung yabi, sir. Okay. Oh, let's go, sir. Start na natin car. Ganda ng tunog na yan, brand new pa. Hindi pa nakakukaan. Mga oil niya, nagsisirculate pa lang. Let's go for a test drive, sir. And you realize, oh wait, I am being tempted, definitely. You know, natauhan ka, then you return the key to the salesman, and you back off. Okay. It would have been a full-blown temptation or temptation when you or if you sign a contract. Diba? And you would have overspent sa desired amount mo na kaya mong gastusin. Diba? Sabihin mo pa sa car salesman, ito lang yung kaya ko ito. Mabibili ko nito for this amount, smaller car lang. Titirahan ka na naman ng itong kuhaan, discount ng salesman. Walang problema yan, sir. Ilang pera mo ngayon, ipang down payment mo yan sa 3.5 million. Mayroon talaga isang paraan. Diba? Pang down payment yan. Gagawa natin yan ng way. Before you know it, you are in debt several million dollars, pesos. Monthly mo nasa 75,000 pesos a month for 5 years. Exaggeration na ito, ha? Daming ganun sitwasyon, eh. Pag nakaperma ka ng kontrata, obligado ka na. Okay, then you realize, wait, paano nga parang bayaran ko sa bahay? Kuryente, tubig, pagkain namin. It's too late. You took the bait. You bite on the bait. Kaya nagpadala ka sa pagnanasa. Sa verse 15, at pag nabuo ang pagnanasa, nanganganak yun ng kasalanan. At pag malaki na ang kasalanan, tuloy-tuloy na yung sa kamatayan. Dili ka mamamatay kung pumbera ka, pero still, parang gano'n na rin. Kasi maghihirap kayo. Imagine, you'll be paying how much? 75,000 a month plus kuryente, bahay, ano pa mga kailangan, mga bata. Huwag ka na mag-anak. Kasi hindi mo nakakayanin yan. You know? Pero anyways, hindi ko sinasabi lahat ng mga salesman masasama. There's some of them talaga pushy, tawag dyan. Mayroon talaga ibang pushy. Ganun din sa mga abogado. There are lawyers na talagang, you know, anong tawag dyan?
Basta, there are lawyers na good lawyers. There are even Christian lawyers. Pero there are unscrupulous lawyers also. So anyways, so when temptation becomes sin, it is pleasurable for a moment, for a while. Masarap. It feels good for a few moments lang. At kung Kristiyano ka talaga, kung Kristiyano ka, you will immediately be remorseful kaya the Holy Spirit will convict you. Di ba? Kaya if the Holy Spirit is there, it will tell you, you have just sinned and you need to ask for forgiveness. Okay? Buti na lang, ang Holy Spirit is there. Nakasara ka, but you can still be forgiven. So, good for us. Kasi sabi ni Jesus sa 1 John 2:1, mga anak ko, sinusulat ko sa inyo mga bagay na to para hindi kayo magkasala. Kung meron mang magkasala, may nakikiusap sa Ama para sa atin, which is si Jesus Christ na walang kasalanan. Pero, meron pa rin magsasabi na, it's God's fault. He gave me more than I can handle. No, He did not. So James 1:13, let's look that up. Let no one say when he is tempted, I'm tempted by God. God cannot be tempted by evil, nor does He Himself tempt anyone. Ganun rin ang sinabi na Adam nung na-tempted siya. Okay? Blame niya si God. It's the woman you gave me, God! It's the woman you gave me. Okay na sana ako nag-iisa lang, natutulog lang ako. When I woke up, I'm one rib short. Then Eve is there. No. Yung babae na binigay mo sa akin, yan ang may kasalanan. Hindi ko kayo binabash mga babae, it's fun lang ini. Biblical ini. Utukso, layuan mo ako. Diba? Ganun yung kantang yan. Diba? No, it's the woman you gave me, God. Pero it's there. I don't know kung kilala niyo si Benny Hinn. You guys know Benny Hinn? Okay, he's a very controversial evangelist. Rico in a preacher. Mansyon ng mga bahay nito, may jets. He's what you call a prosperity preacher. He's supposed to have the gift of healing. In the beginning, he was okay. He was just a normal preacher. Pero latter part ng buhay niya nagiging kuha na until the FBI investigated him, and I would say a lot of his healings were fake. Kasi isa sa mga pagkumangkon niya ang tumuga. I don't know how they'll do it, but before a patient comes in, sinusulat na kung anong ailment, and then Benny Hinn or some other prosperity preacher has earpieces sa ear nila. And then a messenger would relay it to the preacher and call out your name from the audience. Kunuhay. You know, you guys look it up. Because damo ini mga televangelists kuno. Amo na maraming talagang pamaraan ng demonyo. Kaya nasisira tayo, you know, legit mga Kristiyano, biblical Christians. Kaya ginagawa ng paraan ng demonyo para siraan tayo. Siraan ng Diyos. Ano magod na trabaho ng Diyos? Ng demonyo. The devil is the father of all lies. Kaya mag-ingat tayo. Well, anyways, he once claimed na naparinggan na namin ito ni Osperano, na as a punishment to women for causing the first sin, okay? Women, ang babae, were supposed to deliver babies sa tagiliran nila. That's what he claimed. You know, gin-claim niya kasi nga, ang sala, it came from the babae. It started from babae. So as a punishment, hindi daw dapat magawas it bata. Okay?
Very controversial. Pero if you wanna look him up sa YouTube, Christianity in Crisis. You will hear him say this or utter these words na amot iya kuan pagtuo. Gosh. Now moving on. Damot mga kuan, no? Pero I'm telling you, it's there. And you be careful about all these things. So when does temptation usually come? When does it come? Kailan dumarating ang temptasyon? Masu-surprise kayo kung kailan. Often after a great blessing. Okay? And I pray din kita maaagi ito because we were just blessed by God. We have all this now. And I'm telling you guys, we're starting work, Habarbo, and we can do a lot of other things. So we have been blessed. Finally, we've been praying about this, di ba? Over a year. And we have actually achieved. We have new Bibles. I have a total of 24 Bibles. I have been buying some more. Kaya para good niya atong trabaho. And then I have Jamin. Yes, I have Jamin working on tracks. Because we need pushing. Because again, you don't know kung saan o kita bangin next Sunday, mawala na yung katawan natin, damit na lang ang maiwan because we have been raptured. Okay? But don't look for the Antichrist. Maabot ito. Only after ang simbahan, waray na din ni. Mabibili lang at itong mga tao na waray magbutang itiya faith in Jesus Christ. Okay? It will happen. And that thing, when that happens, when we're gone, people will go through a 7-year, mag-study kita hindi about the rapture. People will go through, it's going to be a chaotic world for 7 years. Kasi God will pull out His Holy Spirit. You know, what's holding up this world right now is the Holy Spirit of God. Remove this, the devil will be free to do his bidding. Kung anong gusto niya. Pero again, pag-aralan natin itong rapture, kung anong rapture. Remember, Jesus, He was baptized at the Jordan River by His cousin John the Baptist, di ba? Then nagsalita si Father, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." And the Holy Spirit came upon the Lord in the form of a dove. That was a great blessing. Pero after that, sabi sa Bible, nasa wilderness na kagad si Jesus to be tested and tempted by the devil for 40 days immediately after that blessing. So after a great blessing comes temptation. Posible rin mangyari sa church natin yan kung hindi tayo careful. Pump up kita. You feel very blessed, moved by the Holy Spirit, pero pauwi ka na, you know. After service, pauwi ka na, may bumalangga sa iyo na tricycle, binusinahan mo, nagmura ka, ato na. You know, after a great blessing, muna ito nag-sample dito. So lahat tayo, again, will go through some sort of trial every now and then. Pero again, ang purpose ni God is to make us stronger, not weaker. Pero despite all this, good news. Kasi ang trials, again, I told you, may beginning yan, may middle, and end. So, I don't know kung may ka mo pinag-aagian yan na, you know, you may be in the beginning of the trial, or in the middle, or whatever, you know, pero take heart. Kasi lahat ng mga trials natin, may katapusan yan. Hindi yan forever na lang. Anong turo ni Paul? Again, I will come back to that word, rejoice. Diba? Rejoice. Maski makuri na, rejoice lagi hapon. Okay? It shows God has regard for you. Importante ka sa buhay ng Diyos. He may be testing you. You know, testing your faith. Diba? And the more times you go on trial,
nababaid ka sa Bisaya pa, nahahasa ka. Di ba? And how you respond to trials, it strengthens your faith. Okay? Lumalaki at lumalakas ang faith mo sa Diyos. Again, it's not a matter of how you feel sa nararamdaman nyo. It's all about your choice to give thanks to God. You ask God for wisdom on how to resolve your problem. This makes you more dependent sa Diyos. At yan ang gusto ng Diyos sa atin. Okay? Be dependent on Him. So, may mga problema, ask God for wisdom. Okay? Temptations will come sa ating lahat, pero again, may lusot lahat yan, basta manalig ka lang sa Diyos. You know? Alam nyo na ba na if you are tempted and if you are being tested, indikasyon yan na you are actually on the right track spiritually. Okay? Tinitest ka ni God. Okay? Again, it means pinapahalagahan ka sa Tagalog ba? Ano bang pinapahalagahan? Gitagaan ka importansya sa Ginoo. Di ba? It is to sharpen you. Hinahasa ka niya para anuman ang pagdaanan mo dito sa mundo, malalagpasan mo yan by trusting God. That's the key word. Put your faith on Jesus Christ. Just trust God. Maliit man o dako na problema, trust God. You know? Kaya ito, I end the Bible study natin yan with this phrase. Do not look at how big the problem is. Look at how big your God is. Amen. Okay, let's pray. Father God, we thank you, Lord, for your word today. Thank you, dear God, that we have learned some more about entrusting everything to you, putting our faith on you. We love you, Lord. We are your children, Lord. I know you mean good for us all the time, dear God. So whenever we go through trials, hardships, or whatever, dear God, I know you are in control of our lives. Father God, make us stronger. Give us boldness, O God, to reach out to others and tell them that you will be coming soon. We pray, Father, that as we continue to live on in this world, God, dear God, we just ask, Lord, to protect us, keep us all safe at all times, dear God. Father, we thank you for today. All this we pray in Jesus' name. Amen. Hindi na ko lang, hindi na ako. Pag nagagalaw siya, nagpupuan siya. Amen. Praise God. So, pinagpala kita ng kapagtuan. Salamat ang Diyos sa mga mensahe ng ato na batayan na ako ng kapagtuan. Na may trials, salamat ka na naabot ko kay may bless. After trials, blessing. After blessing, Christ. Depende lang sa quantity. Pero sa'yo pa, rejoice. Rejoice ng gihapon, may trials, rejoice. Love blessing, no? Madali magkanta, magdayo, mag-ino basta blessing, no? Pag trials na yun, sa panakawalan mo, pag trials, pag blessing, talagang, is the Lord! Pero pag trials, pag pinagpala, pag i-bless ka, pero pag may trials, sa ng Biblia, ano man yung sitwasyon, trials or blessing, pasalamat ka na. Makusog lang ihapon na natin pagdayaw na ito ng Diyos. Amen. So yun ang mas makabutan ko mga kapitita ang paghatag and paghatag mga kabutan ko sa inyong pasalamat natin ng Ginoo nga ginuwas kita nga bilang pasasalamat i-share natin dyan ang gospel ng Ginoo. So, through giving, inagi natin paghatag, ambag natin ng gawain ng Ginoo, inagi ng financial ng mga bagay, makaabot
abot sa ibang nga tao ang pagwali ng tulong ng Diyos, paging kaparte kita hinin. Di rin maging ibibigin ng Ginoo ang milyon na kailangan milyon dito dako ko niya. Di ka nga kasi makabugdan ko maihahatag natin ng Ginoo. Lord, ini nga po nihatag kayo mo gamiton para damo pagya ko na makakilala sa imo. So, yan ang nga oras makabugdan ko magpamukta. Labing kapahanan ng Diyos, nagpapasalamat kami ng oras na yung tagal mo kami higayon na kami maging kaparte ng imo buruhaton, inaagi ang pagkatag, gamitin nga pinasya ng mga bagay para damo pa ang makakilala imo Diyos. Nga unang-una, anamon niya hatag, anamon mga tuluganin, gamitan amon mga lawas, anamon unang-una, gamitan kami para imo buruhaton. Ngan mga blessing at financial o haamong trabaho ng negosyo paging kaparte kami haamong blessing Panginoon kimita ini o Diyos sa pagsangyaw may makaabot pa ng mga ibang hilyo nimo mapakatawan na tulad ng unahin man kami nimo data i-bless nimo Diyos ang among kabutuan nga padayon na nabulig padayon na di kaparte ng pahain mo po natin pagkauswag ng mo po natin hiling dati. Salamat po Diyos sa inyo tayo po kalang ng ngaran ni Jesus. Amen.
God bless na akong mga anak. Praise the Lord. Salamat ang Diyos na dako na itong verify na yun akong mga kabataan ng kabukan ko na padagin na ang papanalagin ng itong Diyos. Praise the Lord. So, makatagita sa mga bahay niya ng gawain, ang announcement. Bali, nagsabot ako Pilipino, kung nalang, tagmuon tanalaan ko, ang July nga, July 15 kami ibautismuhan, nabaptize pa. So, kay may tulay, busy mga kita kaupay. So, 1 year na lang. So, ano lang? 1 year na kami ibautismuhan. So, July. Ang na kaya ang mga excited na magpapautis o baptize sila, sige lang, pabutan ng July, di ba mo mabalik Pinoy. Pero, amo ito makabutan ko, so ganda lang yung sistema, may tulog nga, bagamat busy kita, para itong kanan, para barbo, para tinuan daw, kumbaga, pero di rin natin pinapabayaan itong focus natin itong pag-evangelize sa Yapo ng gawain ko at mga Panginoon, di ba? So, loobin, paplano kita na pag matapos ang tracks, paghimo, maka-schedule dito na panatagluwat. Sabado ito, nabubuhaton para po ang mga kabataan na pwede makaupod. Nga na pasalamat natin youth, every Saturday, atong itong buhaton na kabutan ko, ipagin natin gapon ng midweek. So, pray na gapon itong atong patoro sa ito, decided kita, pero kanina muna na gapon ito natin. Nga so, ang mga kabutan ko nga dahil mga blessing, kung haap niya na grant ng Diyos na natin mga pagkampo, mga magkari kita yung kumplito pa, pero walang kitang flauta, ano? Tamburin, flauta, ano ito na kanina, kanina. So, ito ang tanan, pinahatag itong Diyos. Gamiton itong mga pinahatag ng Pino para pag-himaya na natin magkakaroon ng Pino. Praise the Lord. So, ato na lang, okay na? Last song, ano? Tayo na ay tumayo para sa ating Praise the Lord, hallelujah. Hindi na kita makatano. Una-una, binabati ko po ang natalang tatay, papa, daddy, nga adi, nga ato niya nga adlaw. Dato nga salamat sa iyo. Niyo support. Adi na kita nga ako, message, kagawin. Maligayang araw sa ating mga ama na isang tunay na makadiyos at responsableng ama. Ang iyong buhay ay larawan ng pag-ibig ng Diyos, matatag, mapagkumbaba at puno ng biyaya. Maraming salamat sa iyong pagmumuna sa pamilya sa pamamagitan ng pananampalataya, panalangin at pagiging mabuting halimbawa. Ang iyong dedikasyon at pagmamahal ay nagbibigay inspirasyon sa amin. Naway patuloy kayong pagpalain ng Diyos ng kalakasan, karunungan at kapayapaan habang kayo ay patuloy na lumalakad sa kanyang kalooban. Kayo ang tunay na pinahalagahan at pinamahal. We love you po. Happy Father's Day. May request ang tanan po na tatay magpapalipong hapon kay mga tanay po. Sige. Ihara song, nag-prepare para sa mga father. So, hindi lang makontak ko dito sa kanila. Hindi na lang.
Yeah, say it again. Oh, bibig. Someone who cheers me on, who shows me right from wrong, who fills my heart when I run. Someone who takes my hand and tells me that I can become who I'm striving to be. I sing my praises to the one who gave me you, for you more than someone to me. You tell me I am strong and that faith in God. I've seen you turn the end for strength and solace. I know because of who you are. Someone who lights the way with every step I take. Someone who's always on my side.
Kay, sige pa man ito, mga tatay, sila po yung head of the family. Kung paano natin yung Yesu Cristo, siya po yung pulo o head ng church. Okay, yung mga gift natin sa ating mga daddy. Upod ka mo kang tatay, upod ng mga papa. Kaya gusto mo mapicturean. Happy Father's Day! Okay. Sige, magpipray po kami para iyo. Pray kita, praise God. Ating buhingan Diyos, may bless. Padayon kami bless tayo ng kusog sa araw. Ang pag-lead ng iyo mga family, hinabagta na nito ang pagpantay kapo nito puro hapon na natong buhingan Diyos. Magkapag kita na talang mga kabuntuan. Opo dakilat mo pagpalang Diyos, makapamirinig sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataon ito na kami po makakapanalangin sa inyo. Patuloy po namin prayers, mga Panginoon, ikaw po patuloy magabay sa aming po mga tatay, sa aming po mga papa, at patuloy niyo po sinabigay ng kalakasan sa kanilang paglilingkod, higit sa lahat, na maging masigasig po sila sa kanilang pangarawan, bigyan niyo po sila ng magandang kalusugan, hanggang sa patuloy po nilang mapagsilbihan ka, at patuloy niyo po magabayan ang kanilang mga pamilya. Pagpalain niyo po sila, Lord, sa lahat po ng panahon. Patuloy niyo sila bigyan ng wisdom, mga Panginoon, ng pag-ibig, higit sa lahat sa inyo, at ganoon din po sa kanilang mga family. Bless niyo po sila maging sa ating po lahat. Kayo pong patuloy na maging gabay namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy Father's Day! Amen. Hallelujah. Sige, mag-pray tayo ang atong closing prayer. Praise God. Let's pray. Dakilang Diyos sa maraming sa langit. Maraming salamat po Diyos sa hapon ito. Dahil salamat Ginoo, matanang ginhimo ko mga kinabuhi, imugin pa po na mga katampo, nga namong hiyap, na magkada kami mga instrumento. Salamat po Diyos nga anamong pahiyap ang Panginoon nga ma-spread ang Evangelyo din niya dulag, pinagin mga panghatag ng tracts, hatag ng mga Bible, Ginoo, ining natalan din papangaro namon para ay imo kay mayaan niya. Salamat nga po ng mga kabugtuan. Naging gamit niyo mo Diyos, hindi nga tanan, praise God, hallelujah, salamat, hallelujah. Hindi nga marang kami imo, kabuto niniyan, namumuna, hamon pa sa matalang na pagpuruglag, padayon na mo grasya, kaluoy yung matago sa amon, napamon patag-satag sa mapagpuli, ikaw mong maghatag, ina, padayon magpupunta amon, na mo mga anghel, magpanlipot, hayman kami kumanto. Nandiyan ang adlaw, salamat o Diyos, sa nandong himaya para lamang imo. Amen. Praise God.